Sa kalagitnaan ng gabi, sa isang tahimik na baryo sa Sudan, lahat ay payapa. Natutulog ang mga tao, walang ingay, walang babala. Pero sa dilim, papalapit na ang panganib. Isang kilalang grupong rebelde ang dahan-dahang sumusugod. May dala silang mga sulo at baril. Bigla, sumambulat ang putukan. Nagliyab ang mga bahay. Napuno ng sigawan ang gabi. Sumugod ang mga rebelde sa kubo ng isang pamilya. Nakiusap ang ama. Binaril agad. Hinila palabas ang ina at mga anak. Pinatay ang mga kalalakihan. Umiiyak ang mga bata habang ang buong baryo'y nilalamon ng apoy. At dumating ang pinakamasaklap. Isang batang lalaki kasama ang kanyang ina at kapatid ang nahuli. Binigyan siya ng pamalo. Patayin mo ang iyong ina. Utos ng rebelde. Tumanggi siya, hiniwa ang kanyang mukha. Dumugo, nanginginig sa takot. Umiiyak ang kapatid. Tinitigan niya ang kanyang ina. Itinaas niya ang pamalo. Isang malakas na hampas ang sumunod. Balikan natin ang kwento ng biographical thriller movie na Machine Gun Preacher. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga susunod na malulupit na movie recaps. Year 1998. Lumaya si Sam Childers mula sa kulungan. Magaspang, mainitin ang ulo. Ang ngiti niya, may bantang nakatago. Sinalubong siya ng asawa niyang si Lynn. Umuwi sila sa lumang trailer na may maliit na karatula. Tumakbo ang anak nilang si Paige, niyakap siya agad. Isang sandaling puno ng inosente, pero panandalian lang. Sa loob ng bahay, agad sumingit ang tensyon. Tinanong ni Sam kung anong oras papasok si Lynn sa club. Tahimik, pero matatag ang sagot. Hindi na siya nagtatrabaho sa strip club. May matinong trabaho na siya. Sinusubukan niyang ayusin ang buhay nila kasama ang Diyos. Pero si Sam, hindi naniniwala. Galit, walang pakialam, palala ng palala ang ugali. Lumabas siya, sakay ng motorsiklo. Diretso sa biker bar, nandun ang mga dati niyang barkada. Parang bumalik ang dating hari. Nilapitan niya si Donnie, ang matalik na kaibigan. Kumustahan saglit, hanggang sa bumigay muli si Sam sa tukso. Sa kaginhawaan ng bisyo, may kasamang karayom. Sa loob ng banyo, tinurok niya ang meth. Hinayaan ng tama na lunurin ang gulo na iniwan sa bahay. Lumipas ang ilang linggo, si Sam ay naging anino na ng sarili. Payat, matamlay, nakahandusay sa lumang sofa. Habang si Lynn at ang munting anak niya ay nasa simbahan, tahimik na naghahanap ng pag-asa kasama ang maliit na kongregasyon, si Sam Childers ay patuloy na nilalamon ng dilim. Kasama si Donnie, nagtungo sila sa isang luma at delikadong lugar. Isang drug house ang kanilang target. Kumatok si Sam. Hinugot ni Sam ang shotgun. Wasak ang pinto. Nagkagulo. Nagsitakbuhan ang mga adik. Parang digmaan sa loob. Nanginginig sa takot ang lalaki. Nagmamakaawa. Humingi si Sam ng droga at nakuha niya ito. Isang bungkos ng cocaine at pera. Pauwi, habang high sa nakuha nilang droga, may nadaanan silang hitchhiker. Isang lalaking naglalakad mag-isa sa lamig. Pinasakay nila ito. Sa una, kalmado lang, usap-usap, pero bigla, naglabas ng kutsilyo ang lalaki. Itinutok kay Donnie. Nagbago ang ihip ng hangin. Biglang lumundag si Sam mula sa likuran. Nakipagbuno. Inagaw ang kutsilyo. Ilang sunod-sunod na saksak. Sumadsad ang kotse sa gilid ng kalsada. Tahimik. Pagkatapos, itinapon nila ang katawan ng hitchhiker sa nagyayelong lupa. Parang basurang walang halaga. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Lynn sa tunog ng umaagos na tubig. Tinunton niya ang banyo at doon niya nakita si Sam. Nanginginig, takot na takot, balot ng dugo. Pilit niyang kinukuskos ang dugo sa kanyang damit. Gumuho na ang mundo niya. Umabot na sa sukdulan, tumingin siya kay Lynn. Tulungan mo ako, bulong niya. Lumipas ang mga araw. Nakaupo si Sam sa gilid ng kama. Suot ang lumang blazer. Nakayuko, nakatitig sa paa, parang batang nawawala. Wala akong matinong sapatos, mahina niyang sabi. Nahihiyang pumasok sa simbahan. Tahimik siyang niyakap ni Lynn, puno ng pananampalataya. Hindi mahalaga sa kanya kung anong sapatos ang suot mo. Pumasok si Sam sa simbahan. Tahimik. Narinig niya ang salita ng Diyos. Tinanggap ang kanyang mga kasalanan at ang Panginoon. Sa likod, tahimik na umiiyak si Lynn. Nakikita ang pagbabago ng kanyang asawa. Lumipas ang mga buwan. Nakahanap si Sam ng trabaho sa construction. Pero hindi doon natapos ang mga pagsubok. Natapos ang proyekto. Nawalan ulit ng trabaho. Wala na namang kita. Muling naramdaman ni Sam ang pagkadulas ng buhay sa kanyang mga palad. Sinubukan niyang maghanap ng trabaho, pero dahil hindi siya nakapagkolehiyo, walang tumatanggap sa kanya. Kinabukasan, nakatayo si Sam sa labas ng Crossroads Bar. Huminga ng malalim at pumasok. Nandoon si Donnie,
May hawak na alak, may pilyong ngiti. Agad siyang tinukso sa bago niyang pananampalataya. Inalok siyang bumalik sa lumang mundo. Pero tahimik lang si Sam, hindi sumagot. Hanggang sa biglang sinabi ni Donnie, buhay daw ang lalaking nasaksak nila, may nakapulot sa daan. Nadala sa ospital, parang nawala ang tinik sa dibdib ni Sam. Nakahinga ng maluwag, sabay pasasalamat sa nakatataas. Hating gabi na. Nasa bahay si Lynn, nag-aabang sa mesa. Puno ng kaba. Iniisip kung bumalik na naman si Sam sa dati nitong bisyo. Biglang bumukas ang pinto. Dumating si Sam. May marka ng karayom sa braso. Nag-donate ako ng dugo sa ospital. Mahinang sabi niya, sabay abot ng $20. Hindi malaki, pero malinis. Niyakap siya agad ni Lynn. Mahigpit. Hindi dahil sa pera, kundi sa pagbabagong sinisimulan ni Sam. Sa unang pagkakataon, nilalabanan niya ang dating buhay para sa pamilya, para sa pangalawang pagkakataon. Isang malakas na bagyo ang tumama sa trailer park. Hangin na tila wawasak ng lahat. May kasamang matitinding kidlat at kulog. Habang binabanatan ng bagyo ang kanilang bahay, kinarga ni Sam si Paige at sa gitna ng kaguluhan, ginawa niya ang hindi inaasahan. Binaril niya ang sahig ng sala, tinadyakan ang mga tabla at itinago ang kanyang pamilya sa ilalim ng trailer. Walang espasyo para sa kanya. Hinarang niya ang sariling katawan para protektahan sila. Pinakalma niya si Paige habang yumanig ang mundo sa paligid. Lumipas ang bagyo. Habang inaayos ni Sam ang nasirang bahay, may dumating na contractor. Nag-alok ng trabaho. Malaki ang pangangailangan matapos ang pinsala. Nakita ni Sam ang pagkakataon. Tinanggap niya ang alok. Nagpatayo siya ng sariling construction company. Unti-unting umasenso ang buhay. Nakapundar si Sam. Isang araw, sinorpresa niya si Lynn at Paige. Nakatayo sila sa harap ng simple pero maayos na bahay. Tahimik ang paligid. Tumatawa si Lynn sa kusina. Mahimbing si Paige. Si Sam, mula sa dugo at gulo, ngayon ay may hawak na totoong buhay. Pero may bagong pagtawag ang kapalaran. Isang linggo, may dumalong pastor mula Uganda, tumayo sa pulpito. Narito ako para ikwento ang kalagayan ng inyong mga kapatid sa pananampalataya, mga pamilyang tulad ninyo na desperadong nangangailangan ng tulong. Tahimik si Sam habang nakikinig. Buo ang atensyon, parang may tumagos sa kaluluwa niya. Naisip niyang pumunta sa Uganda. Sinabi niya sa kanyang pamilya, gusto niyang tumulong, lalo na sa construction, at babalik siya pagkatapos ng ilang linggo. 2 linggo matapos dumating sa Uganda, nagtatrabaho si Sam sa pag-aayos ng isang wasak na paaralan. Basang-basa sa pawis, buhat ng semento habang tirik ang araw. Sa paligid ng compound, may mga lalaking armado ng AK-47, mga mandirigma ng SPLA or Sudanese People's Liberation Army. Tahimik ang kanilang leader na si Deng na nakamasid. Habang nagpapahinga si Sam, nilapitan siya ng isang volunteer, si Dan. Pupunta kami sa Kampala bukas. Magpapakasaya lang saglit. Sama ka? Umiling si Sam. Gusto kong pumunta sa bandang north. Napakunot noo si Dan. Baliw ka ba? Civil war ang meron doon. Pero hindi natinag si Sam. Lumapit siya kay Deng. Gusto kong makita ang Sudan. Kailangan ko ng gabay. Tiningnan siya ni Deng. Tahimik. Gusto kong makita ang totoong bansa. Giit ni Sam. Kinabukasan, sumakay sila sa isang bus. Mabagal ang takbo. May mga batang nakakapit sa bubong. Sa loob, magkatabi sina Sam at Deng. Palagi ba silang ganito magmaneho? Tanong ni Sam. Hindi tayo pwedeng dumaan sa maayos na kalsada, sagot ni Deng. Delikado, kapag nakita tayo ng LRA. Tapos tayo, mga rebelde ang nagahari sa daan dito. Dumaan sila sa Unyama Refugee Camp, isang lugar ng kahirapan at sakit na hindi kayang ilarawan ng salita. Nasa 20,000 katao, siksikan, umaasa sa kakaunting tulong, puno ng karamdaman, gutom at takot. Dito unang nakita ni Sam ang tunay na mukha ng giyera sa Sudan. At kahit sa ganitong lugar, gabi-gabi pa rin silang inaatake ng LRA. Walang ligtas. Tinawag siya ng isang doktor. Si Agnet, humihingi ng tulong. Isang babae ang dinala sa harap nila. Duguan, nanginginig, halos patay na. Nilaslas ang labi, parusa raw ng mga rebelde dahil hindi siya sumunod sa utos. Agad niya itong tinulungan. Hindi makapaniwala sa mga nakita. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Agnet. Hindi ito tourist destination. Isa itong war zone. Delikado ang buhay mo kung mananatili ka dito. Dumating ang gabi. Sa isang maalikabok na kwarto malapit sa border, sinabi ni Deng ang pangalan sa likod ng lahat ng karahasan sa Sudan. Si Joseph Kony, ang leader ng LRA or Lord's Resistance Army. Tawag niya sa sarili niya Kristiyano. Pero para sa akin, siya ay demonyo. Matagal na namin siyang nilalabanan, pero kaunti lang ang magagawa namin. Kulang kami sa armas at sa suporta. Tumingin si Sam sa AK-47 na dala ni Deng. Sa paraan ng paghawak niya rito,
Nakita ni Deng, sanay si Sam sa baril. Tahimik. Tapos isang tanong mula kay Deng. Simple, pero mabigat. Bakit ka nandito? Ano ba talaga ang hinahanap mo sa lugar nanto? Umiling si Sam. Wala lang. Tumingin sa kanya si Deng. Malamig ang tono. Kukuha ka lang ba ng larawan para may maikwento ka sa mga kaibigan mo pag uwi mo? Tahimik si Sam. Napaisip. Malalim. Ang totoo, hindi pa rin niya alam ang sagot. Pero ang alam niya, gusto niyang makita ang lugar. Gusto niyang maranasan ang totoo. Ilang saglit pa, may narinig sila sa labas. Mga yabag, mahihinang tinig. Mula sa dilim, isa-isang lumitaw ang napakaraming bata. Bit-bit ang mga banig. Tahimik, pagod. Mga bata mula sa ibang baryo. Paliwanag ni Deng. Pinapadala sila rito para matulog. Hindi sila ligtas sa sarili nilang bahay. Kinukuha sila ng LRA tuwing gabi. Ito ang mga masuwerteng bata. Yung hindi pa nahahanap ng mga rebelde. Biglang tumayo si Sam, bumaba ng mabilis. Pinatayo ang ibang bata, pinapasok sa kanyang kwarto. Walang tanong, walang alinlangan. Sapat na sa kanya na mabigyan ang mga batang ito ng kaunting kaginhawaan, kahit ngayong gabi lang. Nagising si Sam, wala na ang mga bata. Nakatayo si Deng sa harap niya. Madaling araw, inatake ng LRA ang isang baryo kagabi, sabi ni Deng. Sabi mo gusto mong makita, ito na ang pagkakataon mo. Pagdating nila sa lugar, parang impyerno sa lupa. Bangkay na nakaipon, mga bahay na sunog, mga batang umiiyak sa tabi ng bangkay ng kanilang mga magulang. Napatigil si Sam, tulala. Dumaan ang isang aso na tumatahol. Hinabol siya ng isang bata, lumiko sa isang kanto at biglang may sumabog. Isang landmine. Tumakbo si Sam papunta sa pagsabog, kabado ang puso. Pero huli na, wala na ang bata. Ang katawan niya, nagkalat sa lupa. Lumuhod si Sam. Kinalong ang wasak na katawan ng bata. Tumingala siya sa langit, umiiyak. Pagbalik ni Sam sa Pittsburgh, sinalubong siya ng kanyang pamilya. Ngunit iba na siya. Nagbago na ang kanyang pananaw sa mundo. Kinagabihan, pinatulog niya si Paige. Masayang nakipaglaro ang kanyang anak. Pero si Sam, malayo ang isip. Wala siyang gana, hindi makatulog. Hindi mabura sa kanyang isipan ang mga nangyari sa Sudan. Kinaumagahan, natagpuan siya ni Lynn sa likod ng bahay. Pinalilibutan ng papel, guhit, at mga blueprint. Hindi ka ba natulog? Tanong ni Lynn. Nagkaroon ako ng vision, sagot ni Sam. Ipinakita niya ang mga plano. Magtatayo tayo ng simbahan. Diyan lang sa tapat ng bahay natin. Isang simbahan na bukas para sa lahat. Prostitute, drug addict, kahit sino. Yung mga kagaya ko. Natuwa si Lynn, pero may tanong siya. Saan tayo kukuha ng pera para dyan? May construction company naman tayo, sagot ni Sam. Gagamitin natin yon. At sa huli, ipinakita niya ang pinakamahalaga sa lahat. Isang plano para sa bahay ampunan ng mga bata sa Sudan. Ilang buwan ang lumipas. Naitayo ang simbahan, buhay na buhay ito. Tumutugtog ang isang garage band ng rock na himno. Dumarating ang mga tao, mga biker, magsasaka, trabahador. Nandoon din si Donnie, malinis na, matino, hindi nalulong. Binabati ang bawat dumarating. Sa basement, inaayos ni Sam ang tumutulong tubo. Lumapit si Lynn. Hindi dumating ang guest preacher. Walang ibang opsyon. Napilitan si Sam na humawak ng mikropono. Nagbigay siya ng kwento, tahimik, totoo, diretsong galing sa puso. Hindi inaasahan, pero tinanggap ng buong kongregasyon ang kanyang salita. Nawala ang kaba ni Sam. Isang bagong tinig ang lumitaw. Totoo, matapang, hinubog ng sugat at pagtubos. Si Sam Childers, dating kriminal, ngayon ay naging isa ng pastor. Pero hindi pa tapos ang paglalakbay ni Sam. Sa airport, mahigpit siyang niyakap ni Paige. Umiiyak ito sa kanyang balikat. Pabalik na si Sam sa Africa. Kasama si Deng, nahanap ni Sam ang eksaktong lugar para sa bahay ampunan. Isang malawak na lupa, pero malapit sa war zone. Delikado, babala ng mga opisyal, pero mapilit si Sam. Binili pa rin niya ang lupa. Ilang buwan ang lumipas. Puno na ng mga bata ang compound. Patuloy ang construction ng bahay ampunan. Paglubog ng araw, natutulog na ang mga bata. Tahimik si Sam sa kanyang silid, pinapanood ang video ni Paige. Hanggang sa may sumabog sa labas, lumusob ang LRA. Nagsimula ang putukan. Nasusunog ang mga kubo. Nagsisigawan ang mga bata. Kinuha ni Sam ang kanyang baril. Pinatakas niya ang mga bata patungo sa simbahan. Ang tanging gusaling gawa sa semento. Habang sumisigaw ang mga tagabantay, lumaban si Sam at ang mga sundalong SPLA. Madugo ang labanan, pero sa huli, ligtas ang mga bata. Pagsikat ng araw, halos wala nang natira. Upos ang compound. Wasak ang mga kubo. Abo ang natirang alaala. Tumawag si Sam kay Lynn. Tinupok nila lahat hanggang sa lupa, wala nang natira. Tahimik si Lynn sa kabilang linya, pero ramdam ang bigat sa boses niya. Yung mga bata, nawala rin sa kanila ang lahat.
Mauuna ka pa bang susuko? Binigyan ka ng Diyos ng layunin, Sam. Kaya tigilan mo yung drama mo dyan, tumayo ka at itayo mo ulit ang lahat. At yun nga ang ginawa ni Sam. Nabuhayan siya ng loob, bumalik siya sa trabaho. Mas malawak, mas pinatatag ang bagong bahay ampunan. Isang umaga, habang naglalaro ang mga bata sa compound, biglang dumating ang ilang truck. Bumaba ang mga sundalo, may dala silang mga batang sugatan. Dumiretso sila sa infirmary. At doon, isang batang babae ang dumurog sa puso ni Sam. Umiiyak siya, puno ng dugo ang mukha, halos wala ng lakas. Ano bang ginawa kong kasalanan? Bulong ng bata, nanginginig. Pilit siyang pinakalma ni Sam, hawak ang kanyang kamay. Pero sa kasamaang palad, hindi kinaya ng katawan ng bata. Sumabog ang sakit sa dibdib ni Sam, naging galit, naging apoy. Hindi na siya papayag na maghintay na lang. Hindi na siya papayag na may batang ihahatid sa bahay ampunan, duguan, wasak at malapit ng mamatay. Dito siya nagpasya, kailangan niyang kumilos. Umatake bago umatake ang kalaban. Samantala, sa kabilang panig, si William. Bata pa siya pero isa ng sundalo ng LRA. Kinain ng gyera ang kanyang kabataan. Nakaambang ang grupo ni Sam. Magaganap ang matinding ambush. Pumutok ang labanan, mabilis, marahas, putukan, sigawan, dugo. At doon, sa gitna ng sagupaan, nagkita si William at si Sam. Alam ni William, ito ang lalaking tinatawag nilang tagapagligtas ng mga bata. Bigla, isang sundalong LRA ang tumayo, may hawak na grenade launcher, nakapuntirya kay Sam. Pero inunahan ito ni William. Binaril niya ang sariling kasama. Tumigil ang putukan. Naghalo ang gulat at katahimikan. Sunod-sunod, sumuko ang mga batang sundalo. Iisa ang direksyon na tinakbo nila papunta kay Sam. Lumapit si William, hawak ang isang luma at kupas na larawan. Hinahanap ko ang kapatid ko, sabi niya. Sa bukang liwayway, muling nabuhay ang ampunan. Isa na namang araw ng pag-asa. Lumabas si Sam, naghahanda para sa kanyang pag-uwi. Nakita niya si William na nakaupo sa labas ng kanyang kwarto. Sinubukan niyang kausapin pero hindi ito nagsasalita. Sumakay si Sam sa kotse pero sumunod din si William. Pasensya na, hindi kita pwedeng isama, sabi ni Sam. Umalis si Sam at naiwang nakatingin si William, na natiling tahimik sa bahay ampunan. Patuloy ang pangangaral ni Sam sa Shekinah Fellowship Church. Matatalim at mabibigat ang kanyang mga salita. Puno ng apoy at puso, hinugot mula sa kanyang karanasan sa Sudan. Pero sa kabila ng lahat, paubos na ang pera niya. Malaki na ang nagastos sa bahay ampunan at humihina na rin ang kita ng kanyang negosyo. Desperado, nilapitan niya ang mayamang kaibigang si Bill, umaasang makakahingi ng $5,000 para tulungan ang mga bata. Mahirap magbigay ng ganyang halaga para lang sa mga batang African sa kabilang panig ng mundo, sagot ni Bill. Pilit na ipinaliwanag ni Sam na ang bahay ampunan ang huling pag-asa ng mga bata. Sa halagang yon, may pagkain sila, matitirhan at pambili ng bagong generator na kailangang-kailangan nila. Sige, sagot ni Bill. Tingnan ko ang magagawa ko. Maluwag ang loob ni Sam. Inimbitahan siya ni Bill sa isang salo-salo sa bahay nito. Pumunta si Sam kasama ang kanyang pamilya. Ipinakilala siya sa mga mayayamang bisita ni Bill. Pagkalipas ng ilang oras, tinawag siya ni Bill sa gilid at iniabot ang isang sobre. Kaunting tulong para sa mga bata, bulong niya. Salamat, sagot ni Sam. Binuksan ni Sam ang sobre. Ilang saglit pa, bigla siyang nagmamadaling lumabas, sakay ng kotse. Nabigla si Lynn. Anong problema? Tanong niya. Sumabog si Sam. Sabi niya wala siyang maibibigay, pero ang bahay niya parang Taj Mahal. Gulat at tahimik sina Lynn at Paige. Humingi ako ng $5,000 para sa mga ulilang bata. Alam mo kung magkano binigay niya? $150. Umiling si Sam. Mapait ang ngiti. Mas malaki pa ang ginastos niya sa pulutan ng party nila. Lalong naging desperado si Sam. Hindi siya makatiis na walang magawa. Binenta niya ang mga natitira niyang baril, pero kulang pa rin ito. Kaya isinama na rin niya ang lumang kotse ni Lynn. Pagbalik ni Sam sa Sudan, may inihanda siyang sorpresa. Nanlaki ang mga mata ng mga bata sa tuwa nang makita ang bago nilang playground. Nagtilian sila, sabay-sabay na tumakbo at naglaro. Habang kausap si Deng, napansin ni Sam si William, nakaupo sa isang tabi, tahimik, hindi nakikihalubilo. Nilapitan niya ito. Alam mo, minsan nakakatulong na may mapagsabihan ng mga kinikimkim mo. Tahimik pa rin si William. Huminga ng malalim si Sam. Marami akong nagawa na hindi ko ipinagmamalaki. May mga tao akong nasaktan. Sa totoo lang, itong pagtulong sa inyo ang tanging mabuting nagawa ko sa buhay. Sandaling katahimikan. Pero natatakot ako na baka dumating ang araw na hindi ko nakayanin ang lahat ng ito. Nagtagpo ang tingin nila. Si William, tahimik pa rin. Ngumiti si Sam. Wala kang naiintindihan sa sinasabi ko, no?
Makalipas ng ilang oras, dumating si John Garang, ang leader ng Sudanese People's Liberation Army o SPLA. Mainit ang pagbati. Agad silang nagkausap ni Sam, dalawang lalaking parehong lumalaban para sa kanilang mga layunin. Inanyayahan niya si Sam na maging guest speaker sa nalalapit na peace talk. Natuwa naman si Sam sa kanyang alok, pero ang buhay ay sadyang mapaglaro. Isang araw, habang nililigtas nila ang mga bata, biglang may pumutok. Isang sniper, isa pala itong patibong. Nakita ni Sam ang kinaroroonan ng sniper. Mabilis siyang bumaril, bumagsak ang kalaban, pero nang nilapitan nila ang katawan, nanlumo si Sam. Isang bata ang nabaril niya. Walang salita, tanging bigat sa dibdib, pero hindi siya tumigil. Patuloy ang pagligtas sa mga bata. Isang gabi, may natagpuan silang grupo ng mga batang nagtatago sa bangin. Mabilis nila itong isinakay sa sasakyan, pero hindi sapat ang espasyo. Hindi lahat kasya. Wala siyang magawa kundi iwan ang iba at bumalik pagkatapos ng unang biyahe. Pero pagbalik nila, gumuho ang mundo ni Sam. Sunog na bangkay ng mga bata ang bumungad sa kanya. Huli na ang lahat. Bumalik si Sam sa kanyang pamilya, pero mabigat na ang kanyang puso. Nagpatuloy siyang mangaral sa simbahan, ngunit ramdam sa bawat salita ang bigat ng kanyang kalooban. Humingi siya ng loan sa bangko para makabili ng karagdagang sasakyan, isang pagkakataon para mailigtas pa ang mas maraming bata. Pero hindi na siya pinagbigyan. Isang gabi, habang nanonood ng TV, nabalitaan ni Sam na bumagsak ang helicopter na sinasakyan ni John Garang, ang leader ng SPLA. Natulala si Sam. Hindi makapaniwala. Sa gilid, pilit siyang kinakausap ni Paige. "Daddy, may event kami sa school bukas. Kailangan namin ng sasakyan." Pero mainit ang ulo ni Sam. "Hindi pwede," sagot niya. Malamig. Umiyak si Paige. "Mas mahal mo pa yata ang mga bata sa Africa kaysa sa akin." Tumayo si Sam, galit. Agad siyang inawat ni Donnie. Humarap si Sam sa kanya, naglalagablab ang mata. "Wag mo akong sinasabihang kumalma sa sarili kong bahay," sigaw niya. "Hindi mo asawa yan. Hindi mo anak yan. Isa ka lang palaboy na aso dito. Umalis ka rito bago ko ihampas ang mukha mo sa pader." Walang nagawa si Donnie kundi lumabas, dala ang bigat ng mga mabibigat na salita ng kanyang kaibigan. Mag-isa, pumunta si Sam sa bar para uminom. Pero nilapitan siya ng ilang lasing at nauwi sa gulo. Naaresto siya. Sinundo siya ni Lynn sa presinto, tahimik sa simula, hanggang sa nagsalita si Lynn, malungkot pero matatag. "Ginawa ko ang lahat para suportahan ka sa pangarap mo, pero hindi ko kayang panoorin na nilalamon ka ng mundong ginagalawan mo ngayon. Kailangan ka ng anak mo dito, at ako, kailangan ko ang asawa ko." Pero kahit anong pilit ni Lynn, hindi mabura sa isipan ni Sam ang mga bata sa Sudan. Samantala, sa kabilang panig, si Donnie, bumalik ulit sa droga at sa huli, binawian ito ng buhay. Isa na namang matinding pagsubok ni Sam. Sa bahay, napansin ni Paige ang mga lalaking naglalabas ng gamit papunta sa truck. "Binenta ko na ang negosyo, kailangan ko ng truck para sa mga bata," sabi ni Sam. Nagulat si Lynn. "Binenta mo yung negosyo natin para lang sa truck? Yan ang kinabukasan natin, Sam. Kinabukasan ni Paige." Tahimik si Sam. Walang sagot. Kinuha pa niya ang huling pera sa vault. Luha ang sinabi ni Lynn, "Kailangan mo nang bumalik sa Diyos." Pero malamig ang sagot ni Sam. "Tapos na ako sa Diyos." Nasaan siya? Iniligtas ba niya si Donnie, yung mga bata? "Ako ang kailangang magligtas sa kanila." Sabay talikod at umalis. Sa Sudan, lalong tumindi ang pagiging marahas ni Sam. Nawalan siya ng sigla, ng direksyon. Pati si William, hindi nakaligtas sa init ng kanyang ulo. Isang gabi, mag-isa si Sam sa kanyang kwarto. Hawak ang baril. Tahimik, malungkot. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumasok si William, umupo sa tabi niya. "Naalala ko ang mga magulang ko tuwing matutulog ako," mahinang sabi ni William, nanginginig ang boses. "Malaki ang tatay ko, parang ikaw din, binaril nila siya." Tahimik si Sam, walang imik, nakikinig. "Binigyan nila ako ng pamalo," patuloy ni William, "at sinabi nila, kung di ko papatayin ang nanay ko, babarilin nila kami ng kapatid ko." Tumigil siya, tumingin sa sahig, "Kaya pinatay ko si nanay." Nagimbal si Sam, hindi makapagsalita. Tumingin sa kanya si William, puno ng sakit pero matatag. "Kapag pinuno natin ang puso natin ng galit, panalo sila. Huwag nating hayaang maagaw nila ang puso natin." Bumagsak ang mga salita ni William ng malalim sa puso ni Sam habang niyakap niya si William. Sa gitna ng dilim at pighati, may munting liwanag na muling pumasok sa kanyang mundo. Kinabukasan, muling nakita si Sam na nakikipaglaro sa mga bata. Bumalik ang ngiti, ang sigla. Tinawagan niya si Paige, humingi ng tawad. Sa wakas, unti-unti, bumabalik ang kanyang pamilya.
Hanggang ngayon, patuloy na lumalaban si Sam Childers para sa mga bata ng Sudan at Northern Uganda. Hanggang taong 2011, nakapagligtas na si Sam Childers ng mahigit 800 na mga bata mula sa kamay ng LRA. Ang kanyang Angels of East Africa Orphanage ay tahanan ng mahigit 300 na ulila at nagbibigay ng higit 1,200 na pagkain bawat araw sa mga mahihirap na taga-nayon sa paligid. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito. I-on ang notifications at iwanan ang like para suportahan ang channel. Maraming salamat po sa panunood ng recaps natin to.